Ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ang nanay ko po ay isang byuda na pangasawa ng tatay ko isang Muslim. Ang tribo niya po ay Tausug at Samal. Nagmumula sa Siasi Sulu. Ang nanay ko po ay balik Islam. Kaya lumaki ako, pinapractice ko po ang Agama Islam or Muslim faith. Kasi ang upbringing sa amin, bilang isang Muslim, dapat marunong ka magsambahayang or magsala. Yun na yun, ako, nagsasambayang ako ng 5 beses sa isang araw. Yun na yung Fajr, Asar, Juhur, Maghrib, at saka yung Isa. Ang Agama Islam ay may tinatawag silang 5 pillars. Ang una is Shahada. Yun na yung declaration of our faith. Pangalawa, yun na yung Sala or panalangin nila, prayers, 5 times a day. Ikatlo, yun ang tinatawag nila is zakat or charity. Tutulong ka sa mga mahihirap, mag-aabuloy ka. Ma'am, tanggapin niyo ba itong perang aking nakayanan? Pasensya na at wala pa kasi akong trabaho. Si Allah na ang bahalang gumanti sa kabutihan mo. Ika-4, yun na yung Zaum or tinatawag nila fasting or buwan ng Ramadan. Diyan ginagawa yung hindi kami pwede kumain from 4 a.m. to 6 p.m. kahit uminom ng tubig or lunukin na aming laway, nagtitiis kami niyan. Dahil bilang isang Islam, dapat gampanin mo yon. Yung isang buwan yun dapat mong gawin. Isang buwan, after ng buwan ng Ramadan na yun, yun ang tinatawag nila Hari Raya Puasa or Eidil Fitri. Ika-5, yun na yung pilgrimage to Mecca or mag-Hajj. Siyempre, kahit sabihin na Muslim ako o Islam ako, hindi naman kami mayaman, so hindi ko kaya magpunta mag-Hajj papuntang Mecca. Taong 1999, dumating yung kapatid ko galing Saudi. Dito sa amin siya tumuloy sa bahay namin. So ang banding namin dalawa, bilang magkapatid, siyempre manood kami ng TV. Ang pinapanood namin that time na is Channel 13. Kung mahilig kayo pareho sa action movie, yung pinapanood namin sa movie na yon, kinakat yon kalagitnaan sa Channel 13. Ilalabas yung programa ni Brother Eli. Ay! Nawala! Ay, sayang. Ang ganda pa naman ng pelikula. Nakakainis. Sige, panoorin na lang muna natin ito. Mukhang maganda naman. While waiting sa next, tuloy-tuloy kami nanonood hanggang mag-e-end yun is 10:00 na. Akala namin yun lang yung gabi na yun ang pinapalabas. Yun pala, gabi-gabi, ganun na talaga ang sistema ng Channel 13. Ilalabas niya yung movie, tapos ikakat niya sa gitna, ilabas niya programa ni Brad Eli. Siyempre kami naman, kung naumpisa na namin yung kay Brad Eli, natuwa na rin kami magkapatid. Masaya rin kami kaya nakapakinig. Hindi naman din namin alam yun about doon. Masaya na rin kapatid ko. Masaya na rin ako. Kaya kung kapatid ko isang haji, siya pa naging instrumento o ginamit ng Diyos para ako, magpatuloy ako makikinig sa programa ni Brother Eli. Nung umalis ang kapatid ko, papuntang Tawi-Tawi, ang kasama ko nanonood kay Brad Eli ay ang asawa ko. Hanggang may na-flash sa TV ng mass indoctrination na nag-iimbita sila kung yung gusto or interesado makinig, pumunta lang sa Azucena Building, nasa Governor Camins. Kaya kinabukasan, pumunta agad kami sa address na binigay dahil narinig namin, sabi ni Brad Eli,
Kapag nakasumpong kayo ng mabuti, gawin nyo agad. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Kaya ang ginawa namin, pati asawa ko, pumunta na agad kami. Sino po sila? Pasok po, sige po, pasok po. Sige po. Asan po picture niyo po dito? Picture? Baka po si Bradley ang hanap ninyo. Wala po siya rito. Mga manggagawa lang po ang nandito. Pagdating namin sa lugar, in-expect namin, konti lang kami. Ang dami pala, siksikan talaga. Siguro may kami 300. Ang dami mga tao na nagpuntahan doon. Ang doktrina kasi noon ay umaabot ng 3 buwan. Ang nagtek-teksto sa amin is live, si Brad Resty Reyes, OIC pa ang tawag sa kanila noon. Ongoing and mass indoctrination nung time na yon, dumaan si Brad Eli kasi pasalamat ng Davao. Hindi namin sukat nakalain na first time namin nakita si Brad Eli. Sobrang saya namin dahil hindi naman niya kami kilala, pero bumaba siya para mag-shake hands sa amin. Inaisa-isa niya kami. Na-amaze kami nung time na yon dahil namin sukat akalain na isang mangangaral na first time namin nakita is bumaba talaga sa pier sa Zamboanga Port po. Kaya pag naalala ko yung bumaba siya sa pier, kahit hanggang ngayon, umiiyak pa rin ako. Dahil first time ko naka-encounter o naka-experience na isang mangangaral na napakabuti, napakabait, at napaka-low profile talaga ni Brad Eli. Nung araw ng bautismo, in-expect ko po yung sa dami namin nakikinig na dumating, ang pumunta sa bautismo is 106 lang. Akala ko is 300 nga. Yun ang nabautismohan, 106. Pag-uwi namin sa bahay, nakinig kami sa DZRH, nagsalita si Brad Eli, natutuwa daw siya dahil yung taga Zamboanga nga is 106 na tumanggap ng bautismo, na first time yon sa history na ganun karami ang tumanggap ng bautismo. Ito na yon sinabi ni Brad Eli, mismong kasambahay mo sila pang uusig sa iyo. Kaya nangyari talaga sa buhay ko yon. Kamag-anak ko, kapatid ko, isa-isa, hindi na nila ko pinapansin at hindi na nila ko halos kinikilala. Kahit panganay pa ko sa amin, hindi nila ko binibigyan ng respeto na dumating yung kapatid ko, galing abroad, na pinasalubungan niya pa rin ako. Ano nangyari sa'yo? O ito pa sa lubong ko. O, lipstick. Makeup, para hindi ka mukhang patay. O, pantalon, para sumiksi ka naman. Mukha kang losyang, oh. Anong nangyari sa'yo? Ano nakain mo? Hindi ko na lang siya kinikibo. Sinabi ko na lang na bahala ng Diyos sa akin. Galit na galit sa akin po yung kapatid kong Haji. Pinagmumura niya ako. Ano nang pinagsasabi niya sa akin? Ikaw, sabi niya, panganay ka pa naman sa pamilya. Ikaw pa ito ang umalis sa agama Islam. Ang sagot ko lang sa kanya, inulit ko pa rin, bahala ng Diyos sa akin. Mag-iisa lang ako sa pag-uusig ng aking mga kamag-anak, ng aking mga kapatid. Tiniis ko yon kahit minsan nitsapuera nila ako, hindi nila ako pinapansin. May mga handaan o ano man dyan, sila-sila na lang. Ako naiwan na lang ako mag-isa. Ang ginagawa ko na lang, kay Komo nakasulat sa Biblia yon, sarili natin mismo kamag-anak, kasambahay, ang nag-uusig sa atin. Tinis ko ang mga lahat ng kanilang pag-uusig. Yun ang ginawa ng mga kapatid ko sa akin. Hindi alam ng mga anak ko dahil ayaw ko magtanim sila ng galit sa kanilang mga auntie, sa kanilang mga pinsan, sa aking nanay, o kaya sa aking kapatid din iba doon. Ang tangi ko lang nasambit, mas masaya ako sa aking mga kapatid sa iglesia, kahit hindi maisang pagtrato ng mga kapatid ko sa akin. Salamat. Mas masaya ko kasama yung mga kapatid ko sa iglesia. Sa kanila ko nakita kung gaano ako kamahal nila. Kasama ko sila sa paglilingkod. Masaya kami, umaawit. Kaya, nagpapasalamat ako sa Diyos. Naanim ako dito sa tunay na iglesia.
Sa kasalukuyan ay masikay po ako naglilingkod. Kasama ko po yung aking asawa at aking mga anak. Kaanim na rin po sila. Ganon din ang aking mga apo kasama sa Teatro Kristiyano. Ako po bilang isang mothers, kasama rin po ako sa MCG Ideas at tumutuwang nagluluto kahit na po nagka-mild stroke ako. Sa awat tulong ng Diyos, 2016 na po ako sa iglesia. Ang mensahe ko po sa mga kapatid, kahit na pinag-uusig tayo ng ating kapatid sa laman, magpatuloy lang tayo sa ating paggawa at huwag tayong maghinayang dahil marami namang kapatid sa iglesia na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Tumibay ka, aming kapatid, sa aming puso, ika'y iniibig, tulong-tulong tayo. Ako po si kapatid na Rosemary Dupusin at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos. Pag-ibig.